Magandang umaga po sa ating lahat at mapagpalang umaga po sa bawat isa naman po sa atin. Sa umaga pong ito, tayo po'y sasamba sa pamamagitan ng mga awit. Tayo po'y magpupuri, magbibigay ng parangal sa ating Diyos dahil sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang mga ginawa sa ating buhay through the past weeks. Tinanayan ko pong lahat na tumayo. Tayo po'y manalangin. Buksan po natin ang ating mga puso, isipan sa ating Panginoon. Lord, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan dahil sa iyong kadakilaan, dahil sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Marapat lamang po na ikay sambahin, na ikay pasalamatan, itaas, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po sa iyo. Marlugod ka nga po. Ikaw po'y mapangrangalan namin sa umagang ito. Ikaw po ang siyang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen! Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Awitin po natin yung salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat dahil pinili mo kami at iyong inalagaan. Salamat dahil mahal na mahal mo kami. Amen? Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po tayo, salamat. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kabigatan, ako'y may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Sabay-sabay po tayo, salamat. Amen. Walang iba. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sabihin po natin sa Panginoon, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan pa po, buhay ko na. Sige po. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalama. Ulitin nga po natin, minsan pa po, buhay ko na. Pasalamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Sayang. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling. Ulitin po natin, buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang iba na naisin pa, kundi pasalamat. Tamisan pa po. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi for the last time po, buhay ko na. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na
ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay tayo, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal, walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Panginoon, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa pagpili mo po sa amin upang ika'y sambahin, pasalamatan. Panginoon, nais po namin magkaroon po ng kahit anumang, Panginoon, dumarating sa aming buhay, pagsubok, kabigatan. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng gawin mo pong banal mong tahanan po ang aming mga buhay. Dumudulog po kami sa'yo, nagpapakumbaba. Manguna ka po sa amin. Yes, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Come on, church, let us sing to the Lord. Nagpapakumbaba, nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, Panginoon, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa po mula po sa itaas, sabay-sabay po nating awitin na mayroong panalangin, Panginoon. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Paging dapatin mo, Panginoon, paging dapat. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisa. Sabay-sabay po tayo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinda. Daluyan ng walang hanggan, daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Magari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa po, loobin mo, sabay-sabay po tayo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba.
Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan. Minsan pa po for the last time, sa uling pagkakataon, loobin mo. Buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Kayo lamang po. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, O Diyos. Minsan pa po, maghari ka. Minsan pa po, maghari ka. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan man. Lord, dalangin po namin sa magang ito, ligaan niyo po kami ng isang bagong puso. Create in us, Lord, a clean heart para makita po namin ang iyong paghahari, Panginoon, sa aming mga buhay. Awitin po natin itong kantang napakaganda pong isinulat ni David. Ligaan mo, O Diyos, kami ng bagong puso. Pusong dalisay ang aking nais. Yes, Lord, gawin po nating panalangin. Nalikain, O Diyos, para sa akin. Kayo lamang po, pusong dalisay. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa po, pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, nalikhain, O Diyos, para sa akin. Gawin niyo pong panalangin, mga kapatid. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain, O Diyos, para sa akin. Sabay-sabay po tayo, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Minsan ba po, isang pusong tapat, isang pusong na sa'yo'y nagmamahal. Hallelujah. Isang puso sa'yo'y walang alinlangan, walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lang. Sa huling pagkakataon po, sabihin po natin, isang pusong tapat, isang pusong walang alinlangan, Panginoon. Alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang.
Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, Panginoon. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Isang malakas pong palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Amen. Tayo po yung makakaupo na po. Amen. Tunay napakabuti po ng ating Panginoon. Muli po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa umagang ito na tayo po ay gumising, binigyan po tayo ng pagkakataong mabuhay upang sambahin siya, purihin siya. Isa po itong pribilehiyo, no? Isa pong pribilehiyo po na tawagin natin ang ating Ama na patuloy na tinutuwid tayo, binibigyan tayo ng pagpapala at lahat pong ito'y tanging sa biyaya. It's only by grace, sabi ang ganyan. So sa ating pong pagsisimula, bago po tayo dumako sa ating programa, nais ko pong alamin kung meron po ba dito sa ating unang pagkakataon na makadalo. Meron po ba? Dito po, ayun, si brother. Salamat po. Dito po, meron po ba dito? Kung wala naman po, maaari po ba tayong tumayo at kamayan po natin ang bawat isa at batiin po natin ng magandang umaga? Amen. Sa ating pong mga munting paalala, so tuwing linggo po, ginagawa po natin to na maaari po ba ating ilabas ang ating mga cellphone sa ating mga bag o mga bulsa at i-double check or i-triple check po ito na ito ay naka-silent mode. No? So dapat po i-check po natin. Minsan may mga may mga konting distraction kasi yung naka-silent nga yung phone pero may mga palawit. May mga palawit na medyo pag gumalaw kala mo rattle ng mga bata. So maaari po sanang i-secure po natin na hindi po ito makaabala sa ating mga katabi. Lalo na po mamaya po sa magbabahagi ng salita ng Diyos. Sa ating naman po mga announcement, sa una pong announcement, ngayon po ay December 14. So pagkatapos po ng English service po mamaya, inaanyayahan po lalo yung mga regular na member po ng GCF. Meron po tayong gagawin na election of Board of Elders and Council of Deacons. Sa General Assembly po mamaya, sumari po tayong bumalik dito pagkatapos po ng English service. So kung kayo po ay regular member ng GCF, ng sambahang ito, mari po na tayong pumunta ho dito para maging kabahagi po tayo mamaya. And also, isama ho natin mamaya sa panalangin ang pagtatalaga ng mga bago po nating Board of Elders and Council of Deacons. So, ipopost po. Ayan, ipopost po yung mga pangalan po ng mga nominated or mga ayan po, ang kailang mga picture. Baka may mga kilala po kayo dyan. Okay? Na maaari po natin silang isama sa ating panalangin. Kasi
ang pagiging Board of Elders Board of Elders at Council of Deacons, ito po ay hindi lang ito posisyon, kundi ito po ay napakahalagang bahagi po ng ating bahay-sambahan. Ito po nagbibigay sa atin ng gabay. Okay? So dapat po talaga hindi ito parang election lang ng barangay, no? Ito po ay election po ito na magsisilbi ng ayon sa katuruan ng ating Panginoon. So maaari po natin sila mamaya ipanalangin. At yan po ang ating mga Board of Elders. Ang next naman po nating announcement ay ang water baptism. Ito po ay gaganapin tuwing pangatlong Sabado ng buwan sa oras na 9:00 po. So ang susunod po nating schedule ay December 20 sa ganap po na 9:00 ng umaga. And lastly po, ang susunod naman po announcement ay ang dawn prayer. So tuwing una at ikatlong Sabado, tayo po'y gaganap po ng ating dawn prayer po dito sa third floor po ng GCF. So ito po'y gaganapin yung last Thursday po, the last third Saturday po ay December 20. Magsisimula po yun ng 6:00. So kung maaari po sana na kayo po'y inaanyayahan, na kayo po'y dumako rito sa ating sambahan, na tayo po'y makiisa, lalo po sa panalangin. Napakaganda ho ng experience po ng umagang-umaga, nananalangin ka, fresh na fresh. At the same time po, ito rin hindi lang pananalangin, kundi ito'y pasasalamat sa Diyos. Just imagine, the whole 2025, maaari po sana tayong pumunta dito at tayo po ay makiisa sa panalangin po natin, hindi lang sa ating sarili, sa ating pamilya, kundi pati po sa ating bansa. Sinasama po rin natin sa panalangin po yun. At ngayon po, dadako po tayo sa pastoral prayer. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin, sa ngalan ng aming Panginoon, Jesus. Salamat sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay muli. Salamat sa buhay na walang hanggan na kanyang ibinigay sa lahat ng nananampalataya. Salamat, Lord. Salamat din sa iyong mga pagpapalang pang-araw-araw, sa aming pagkain, sa aming nasusuot, sa aming natitirahan. Salamat, Lord. Salamat din sa mga espiritual na pagpapala, kagaya ng pagbukas ng aming isip at puso sa iyong salita, sa aming pagbabasa, pagbubulay-bulay. Salamat sa kalakasan na binibigay ng banal na Espiritu, na binigyan kami ng hangarin na sundin ang iyong mga utos, ang iyong mga salita. At panalangin po namin na lahat ng narito at yung mga hindi pa namin kasama ngayon, na papunta pa lang, ingatan niyo po kaming lahat. Pagpalain mo ng kalusugan, pagpalain mo ng maayos at matalas na pag-iisip, at maayos na damdamin na sang-ayon sa iyong salita. Salamat, Lord. Ingatan niyo po ang aming bansa, nawa maging mapayapa at maging maayos. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang mga masasamang elemento, lalo na yung mga paukol sa korupsyon, paukol sa mga krimen. Panginoon, ingatan niyo po kami. At Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Ipaalala niyo po sa amin kung saan kami mali, upang aming ito'y maihayag sa iyo, aming aminin at pagsisihan. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Muli po, paalala lang sa ating mga bagong dating na tayo po ay check ang ating mga cellphone, mga gadget, maging ang ating mga smartwatches po na ilagay po natin to sa silent mode. O mas maganda po, i-turn off po natin para hindi po tayo makabala. Ngayon po, idadako po tayo sa ating pagbibigay
no, sa ating pong pagbibigay, ito again ay isang pribilehiyo. No? Sabi ang ganyan, lahat ng bagay na nakikita natin sa mundong ito ay pagmaari ng Diyos. Wala tayong pag-aari, ni isa. Lahat po ito ay biyaya na tinanggap lang po natin. So sa ating pong pagbibigay, ang pinakamahalaga po sa atin ay ang kagalakan sa puso. Yun po ang sabi sa 2 Corinthians po. Na tayo magalak, na tayo nagkakaroon ng pagbibigay. Dahil ito po ay nagagamit po sa gawain po ng Panginoon. Lalo na sa pagpapalaganap po ng salita niya. Especially sa mga outreaches po natin, sa mga house churches, sa iba pa pong lugar ng bahay-sambahan. Especially sa mga outreaches po natin. So sa ating pong pagbibigay, nawa, maging kagamit-gamit po ito. Lalo na po sa atin. Dahil alam po natin na ang benepisyo po nito ay nasa atin. Sa ating puso na tinitesting ng Panginoon ng pagbibigay ng pagmamahal. Tayo po'y magsitayo upang awitin natin ang doxology. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Ama naming nasa langit, salamat po sa umagang ito. Tunay na lahat po ng pagpapala ay nagmumula sa iyo. Maraming salamat sa bagong umaga na kami po'y sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat at nananalangin sa inyong pangalan. Panginoon, sa aming pampaglapit sa inyo, tanggapin niyo nawa ang aming mga alay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang aming mga negosyo. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng mga customer, mga tapat at patuloy na magbibigay, Panginoon, upang mapalago ang kanilang hanap buhay. Maging pagpalain niyo po ang mga nagtatrabaho. Nakuha kayo po magbigay sa amin ng karunungan, katalinuhan at kalakasan upang magamit namin ang aming kamay para sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo rin po, Ama, ang mga estudyante na nag-aaral. Kayo po ang magbigay sa kanila ng katalinuhan at karunungan upang magamit ito sa paghahanda sa kanilang kinabukasan. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga naghahanap po ng trabaho sa kasalukuyan. Kayo po, Panginoon, mag-lead, bigyan ng karunungan, bigyan po sila ng gabay kung saan po sila makakakuha ng kanilang ikabubuhay. Panginoon, maraming salamat dahil sa pagbibigay po namin, ito po ay nagiging kagalakan sa aming puso. Nawa, magamit niyo po ito para sa inyong kaluguran. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ang inyong pangalan. Lahat ng ito'y panalangin namin sa pangalan ng inyong anak, na aming Diyos, Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng 1, versikulo 1 hanggang 8. Muli, ito po ay nagmula sa aklat ng 1, versikulo 1 hanggang 8. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makapagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay magsitayo bilang paggalang sa kanyang salita. Mula sa matanda,
para sa minamahal kong Gayo, na aking minamahal ayon sa katotohanan. Mahal kong kapatid, dalangin ko na naway nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan, kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagpatotoo sa iyong katapatan at katotohanan, tulad ng iyong pamumuhay ayon sa katotohanan. Wala nang hihigit pa sa kagalakang ito, na mabalitaan ang mga anak ko ay namumuhay sa katotohanan. Minamahal, tapat ang anumang ginagawa mo para sa inyong mga kapatid, maging sa mga dayuhan. Nagpatotoo sa iglesia ang mga kapatid tungkol sa iyong pag-ibig. Makabubuti kung matutulungan mo sila sa kanilang paglalakbay na siya namang kalugod-lugod sa Diyos, sapagkat sila ay nagsimula ng maglakbay alang-alang kay Kristo. Ginawa nila ito nang hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga di mananampalataya. Kaya nga, nararapat nating tulungan ang mga taong tulad nila upang tayo'y maging kamanggagawa para sa katotohanan. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Isa pong magandang umaga. Katotohanan at pagsuporta ang titulo ng ating sermon ngayon. Isa pong pwedeng titulo din ay katotohanan at pagtanggap. Pwede rin po yon kasi po ang ginamit na salita ay hospitality. Ngayon, ito na po yung ikatlong liham o sulat ni Juan. At ito ay personal at pastoral. At ito'y para sa isang tinuturing niyang anak sa pananampalataya. At ang pangalan ay Gayo o kaya Gaius. Ayan po yung mga Romano, Aurelius, Gaius, Quintus, yung mga pang-Romanong pangalan. Yung Gayo, Tagalog na yan, nung pagsalid. Katulad pag sinabi natin Juan, si John din yan, no? O, kaya pag may kaibigan kayong John, pwede nyo rin tawagin Juan. No? Ito naman si Gaius ay Gayo. Pinupuri ni Juan o ni John si Gaius dahil namumuhay siya sa katotohanan at bukas palad siya sa mga kapwa manggagawa kay Kristo na naglalakbay. Ito po yung marahil mga missionary ito. O kung hindi man missionary, yung kapatid lang sa Panginoon na naglalakbay sa mga kamag-anak siguro para ihayag ang salita ng Diyos. Ang pagmamahal at suporta ni Gaius sa mga misyonero ay magandang halimbawa ng Kristiyanong kabutihang loob at pagtutulungan sa ministeryo. Ang kanyang ginawa ay magandang pattern para sa lahat ng mananampalataya. Maganda pong gayahin. Ang kanyang ginawa ay pagtanggap, no? Sa pagtatapos ng ikalawang sulat ni Juan, yung natapos lang po natin, pinaalalahanan niya ang mga mananampalataya na huwag tanggapin ang mga bulaang guro. Tama? Huwag niyong tanggapin at huwag niyong batiin. Huwag niyong papasukin sa tahanan. Pero itong ikatlong sulat ay tungkol simula sa pagtanggap ng mga lumalakad sa katotohanan. Ibig sabihin, dapat alam mo ang Biblia, alam mo yung mga katuroan dahil maingat kang nagbabasa at nag-aaral ng konteksto. No, hindi ka madaling maloko.
Di ba yung Diablo gumamit ng mga verse din para kumbinsihin si Kristo na kung ano-ano dapat niyang gawin. Pero hindi naniwala si Kristo kasi mali yung pagkagamit ng Diablo. O, saan yun? Makahanap mo yun sa Mateo chapter 4 o sa Lucas chapter 4. So kailangan marunong tayong tumanggap ng nagtuturo ng tama. No? So pagtanggap. Simula po tayo, no? Unang punto ay yung paglakad sa katotohanan. Verse 1 nga, balikan natin. Mula sa matanda, kasi matanda na po talaga si Juan nung isinulat niya ito. Para sa minamahal kong Gayo, na aking minamahal ayon sa katotohanan. So ano yung pagmamahal na ito? Ayon sa katotohanan. Yun ang sinasabi natin. Tayo nagmamahalan dahil naniniwala tayo sa parehong ebanghelyo at tayo naniniwala sa parehong katuruan, kaya may pagkakaisa tayo. No? Yung mahal ko sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi tayo nagmamahalan dahil lang may pinagsamahan tayo. Pero dahil sa salita ng Diyos. No? Mahal kong kapatid, dalangin ko naway nasa mabuti kang kalagayan at malusog ang iyong pangangatawan kung paanong mabuti rin ang kalagayan ng iyong kaluluwa. Maganda to, no? Maganda panalangin, no? Ang aking dalangin ay hindi lang yung pang-spiritual, hindi lang yung pangangatawan, pero pangkalahatan. Ano? Na ikaw ay nasa mabuting kalagayan. At yan po ang mahalaga sa pagpipray natin sa bawat isa. No? Sa ating prayer time, sana meron kayong ganon, no? Panahon ng pananalangin o oras ng pananalangin. Yung iba sa atin, sanay manalangin ng buong araw sapagkat miya't-miyan naalala natin ang kausapin ng Panginoon at miya't-miyan nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Maganda po yan. Yung iba sa atin, mas sanay na may oras. Kumbaga, appointment, no? May appointment ako kay Lord. Kaya yung iba, linalagay talaga nila tuwing alas 7 ng umaga, tuwing alas 8 ng gabi, ako'y mananalangin at pagbabasa. Kung makombine mo yung pareho, may oras ka ng appointment kay Lord, tas buong araw ay meron kang fellowship o pagpipray kay Lord, no? Pwedeng inaawitan mo siya, o pinapanalangin mo yung iba. At ito po ay, ang dalangin ni Juan ay nasa mabuting kalagayan at malusog. Ibig sabihin, walang sakit. No? At ang iyong pangangatawan, at nakita niya kasi na maayos yung pamumuhay ni Gayo sa kanyang kaluluwa. Pag sinabing kaluluwa noon ay yung pag-iisip at damdamin. Yung mga para psyche ang ano so ang Griego niyan ay ganun talaga, isip at emosyon na magkaisa. No, pag ikay spiritual na naglalakad sa Panginoon, nagiging maayos po 'yan pag tumitibay ang ating pananampalataya. Kasi ay nababawasan o nawawala na talaga yung tinatawag na anxiety o worry, yung sobrang pag-aalala, pagiging mabalisa. Yan ay nababawasan o nawawala na talaga sapagkat nagtitiwala na tayo kung anong kalooban ng Diyos. Kung ano man mangyari, nagtitiwala pa rin ako sa Panginoon. Maganda po yan, no? Nagiging maayos ang isip at damdamin natin. Pero kung puno tayo ng sobrang pag-aalala, hindi po maganda sa ating mental health at emotional health. No, hindi maganda. No, parating iniisip yung babayarin o bayarin, nakakawala ng joy pag parati mong iniisip yan. Parating na, hindi mawawala yan hanggang mamatay ka. No, hindi mamamatay yung babayaran mo. No, hindi mo pa nga natanggap sweldo mo, kinaltas na yung tax mo No, bayad na, tas ang dami ka pang babayaran.
Alam niyo po, sa tagal na natin dito at sa dami nating kilala, ang mga tao talaga, pag kulang ang pananampalataya, parating kulang kahit marami na. Totoo yan. Sabi ng isa, kung kumita lang ako ng 30,000, masaya na ako. Kumita na siya ng 30,000. Parang kulang. Sunod, panalangin niya, 50,000, Lord. Walang masama manalangin, ha? Walang masama manalangin. Pero pagkaabot ng 50,000, kulang pala ang 50,000. Oh? Yung sabi niya, pagsisikapan ko pa, umabot na ng 75,000. Sa probinsya, malaking pera na yan. Tiganaga kang may 75,000. Naabot niya na rin yung 75,000. Parang kulang pa rin. Hindi ako nagbibiro, sa dami ko pong kilala. At nakausap, may ganyan talaga po pagdating sa lapi. Ngayon, totoo naman na kailangan kumita. Kaya pinapanalangin natin yan. Ang sinasabi lang natin, sa lahat ng pagkakataon, tayo'y dapat ay maayos ang ating pag-iisip at puso. Kung marami man o konti, pareho po ang paglingkod sa ating Panginoon. Pareho yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Wala dapat nagbabago dyan. Amen? Opo. Opo. Iba sa atin dito, naranasan ng sumadsad ng husto. Ano? Hindi nga walang pera, negative pa. Iba yung walang pera, iba yung negative. Yung negative, may utang ka pa o nababayaran. Iba sa atin naranasan na yun, ngunit nagtiwala tayo sa Panginoon. Hindi natin tinakbuhan ang ating obligasyon. No? Hinarap pa rin natin, dahan-dahan binayaran, ngunit sa awa ng Panginoon ay naging maayos ang pag-iisip at yung kaluluwa. Ibig sabihin yung kaluluwa. At yan ang panalangin ni Juan, naging maayos ka at malusog kagaya ng iyong kaluluwa. No? Yan, magandang panalangin to sa sarili natin at sa bawat isa. No? Kaya minsan pag may ibang tao may problema, sabi ko, isulat mo lang. Kuha ka ng notebook, sulat mo, ipag-pray mo. Pero pagkatapos mong pag-pray, magtrabaho ka lang. Asikasuhin mo yung problema, asikasuhin mo yung ibang bagay, pero pwede ka naman mag-asikaso ng hindi masyadong naguguluhan ng pag-iisip. No? God is good. Dati nasa Ortigas ako. Medyo malaki ako noon. Mas malaki pa dito. 250 pounds. Parang may naramdaman akong masakit sa dibdib. Tapos yung kaliwang kamay ko parang nangunguryente. Sabi ng iba, heart attack yan. Punta ka na sa ospital. Punta ako sa ospital. Yung pala, false alarm. Pero sa panahon na yon, Lord, patawarin mo ako kung malakas ako kumain. Sa kawalan ng disiplina minsan. Pero masasabi ko po sa inyo, walang kabalisaan ang sarili ko at ang pamilya. No? Yan po ang pinanalangin ko, bigyan ako ng matatag na asawa na hindi kagad magwawala o nawawala sa isip pag may mabigat na problema. So, mapayapa siya. No? Mapayapa din ako. Kung kukunin na ako ni Lord, hindi pa naman, nandito pa ako. At hindi maintindihan ng doktor ano nangyari sa akin. False alarm nga. No? Praise God. No? So, nasa na napunta yung kalahati ko, joke ko yun sa asawa ko. Actually, yung kapatid ko yun na panganay, nawala na. Kasi pag may nakakita sa amin sa bahay, may picture, sinong matabang yun? Niloloko ko lang, kapatid ko yan. Nawawala na eh. Hindi, joke lang po. No?
ang panalangin maging maayos ang iyong kalusugan, kagaya ng iyong kaluluwa. So anong prinsipyo dito? Ang kalusugan hindi lamang pangangatawan, kundi pangloob din. Ang Kristiyano dapat pinapanalangin yan. No? So, verse 3, galak na galak ako nang dumating ang ilan sa mga kapatid at nagpatutuo sa iyong katapatan sa katotohanan tulad ng iyong pamumuhay ayon sa katotohanan. May bumisita. May bumisita at nakabalik na sa church ni Juan, ni John. At sila'y nagpapatutuo, oy, galing kami kay ganito. Talagang namumuhay sila ayon sa katotohanan. No? So maganda po yung mga kwento na narinig. Verse 4, wala nang hihigit pa sa kagalakan kong ito na mabalitaang ang mga anak ko ay namumuhay sa katotohanan. Yan po ang kagalakan ng isa pong naglilid. Kung ikay nagdi-disciple sa iba, naglilid ka ng small group o pastor, elder, deacon, yung mga namumuno at nakikita nilang maayos ang pamumuhay natin, nagbibigay ng kagalakan sa atin yan. No? Kahit yung totoong anak ng isang magulang na namumuhay sa katotohanan ay nagbibigay ng kagalakan. Ngunit yung kabaliktaran ay nagdudulot ng kalungkutan. No? Pag hindi lumalakad sa katotohanan ang mga anak o ang mga miyembro, nakakalungkot. Pero ito naman po, sumulat si Juan dahil siya ay nagagalak sa kanyang nabalitaan. So may kasiyahan si Juan, may kagalakan siya. At ito pong ginawa ni Gayo, nakipag-fellowship siya sa mga bisita na nagtuturo ng tama, tinanggap niya, ay natutuwa si Juan kasi tandaan nyo, yung isang turo ni John, love one another. Yeah? At isang pag-express nito ay yung pag-fellowship. At ito yung pagtanggap ng mga naglalakbay. Oo. So, punta tayo sunod. Pagtulong sa manggagawa. Lahat po tayo na naghahayag ng salita ng Diyos ay kamanggagawa. Malinaw po ba yon? Hindi lang po yan mga pastor. Lahat tayo na naghahayag sa ibang tao ng salita ng Diyos at yung tinatawag nagdi-disciple, ibig sabihin may tinututukan tayo. Parati natin iniimbita, parati natin tayo nakikipag-Bible study para matuto sila ng salita ng Diyos. Yan ay gawain. Gawain ng tao. Yan, work of God. Gawain ng Diyos. At lahat po tayo nakasama doon ay manggagawa sa Panginoon. Ngunit meron din mga talagang kumbaga, mas ginugugulan nila ng panahon yan. Kasi yan ang gusto na nilang gawin para sa buhay nila. No? Yan ay, ngayon tawag doon full-time. Pero ayoko tawagin full-time ministry parate, sapagkat pwedeng meron kang propesyon katulad ni Pablo, siya ay kumikita ayon sa paggagawa ng mga tent, mga tolda. Mahalaga yung mga tolda noon kasi yung biyahero noon, wala naman development, no, na pwedeng hotel. Bihira. Kaya ang ginagamit ng mga naglalakbay, kasama yung mga tolda, hinihila ng mga hayop. Tapos titigil muna sa isang lugar, itatayo yung tolda, dun sila matutulog. No, mga tent. Kahit si Pablo ay kumita kahit tumatanggap siya ng suporta, minsan walang suporta, ayun ang ginagawa niya para masustentuhan niya ang sarili niya at ibang mga kasama niya. Punta tayo sa verse 5, minamahal, tapat ang anumang ginagawa mo para sa iyong mga kapatid, maging sa mga dayuhan. O dayo, yun nga, bisita. Mga bumisita galing sa ibang church, pero pareho ng tinuturo.
No? Tandaan natin, hindi lahat pwede tanggapin. No? Lalo na ngayon, ang daming church, yung pagtuturo ay hindi maingat yung pag-i-explain ng salita ng Diyos. So tayo medyo hinay-hinay kung sinong kausap natin. Pero yung alam natin na maayos ay kailangan tanggapin. Verse 6, nagpatotoo sa iglesia ang mga kapatid tungkol sa iyong pag-ibig. Makabubuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay na siya namang kalugod-lugod sa Diyos. Yun, kalugod-lugod sa Diyos yan. No? Ngayon, itong lalo na yung naglalakbay kasi po, mahirap maglakbay noon. No? Ay ngayon po, isang bus, isang tulog, nandito ka na. Kahit malubak pa, isang tulog pa rin yan. Noon, wala pong ganyang kalaking bus, walang mga makina naglalakad o sumasakay sa kamelyo o sa kabayo. Ay ilang tulog yan bago makarating. No? So yung paglalakbay noon, hindi ganun kadali. Grabe yung paglalakad. Okay? Kaya yung itsura lang niyan, puro buhangin yan. Ano? Puro buhangin yan, natutuyo na ang kanilang mga balat, kaya meron sila dapat langis, no? Para oil. Para hindi magbitak-bitak ang balat nila. Kaya, at gutom pa yan. Kasi minsan nauubusan ng pagkain sa paglalakbay. Inuunti-unti lang nila para hindi maubusan kaagad. At pag naglalakbay ka, ay maraming, kumbagang, pwede maging sakuna. No? At masasamang elemento. Hold upin ka ng pagkain mo, pwede mangyari yun. So itong pagtanggap sa mga naglalakbay ay isang pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. Sinabi niya, mabuting tinulungan mo sila sa kanilang paglalakbay. At ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Kumbaga, ituloy mo yan, maganda yan. Natutuwa ang ating Panginoon dyan. Ngayon, inexplika ni Juan itong mga manlalakbay na ito. Punta tayo sa verse 7 and 8. So, sinabi niya bakit kailangan tanggapin. Sapagkat sila ay nagsimula ng maglakbay alang-alang kay Kristo. So, sa gawain ng Panginoon, yung paglalakbay nila. Ginawa nila ito nang hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga di mananampalataya. No? Hindi sila nagsusulisit kay Mayor. Okay? Yung iba kasi, may alam akong mga manggagaway, walang ginawa kundi magsulisit. No, kapagod din. No. Kaya yung tayo po, iniiwasan natin magsulisit sa government official. Bakit? Gusto ko pag nagpakita ako, makinig sila. No? Amen ba? Ito hindi humingi ng tulong sa di mananampalataya para maglakbay. So, sino dapat tumulong? Yung mananampalataya. Tama. Yung mananampalataya. No? So, kaya nga nararapat nating tulungan ang mga taong tulad nila upang tayo'y maging kamanggagawa para sa katotohanan. O, una, kailangan tulungan kasi hindi sila humingi ng tulong basta-basta kahit kanino. Sunod, pag tinulungan mo, naging kamanggagawa ka nila. Kumbaga, naging kaparte tayo sa kanilang ministeryo. Itong prinsipyo na to, tanggap po ito sa mga manlalakbay na kamanggagawa. Pero ito'y tanggap din sa mga kasama natin sa church. Lalo na yung nagsusumikap sa salita ng Diyos. At maganda po ay tanggapin natin sila. Tanggapin natin ang bawat isa sa tahanan natin. Kung tingin mo ang tahanan mo ay hindi kami kasya dito, ay pwede naman sa McDonald's o sa Jollibee na lang. Pero ibig sabihin,
handa kang mag-imbita, handa kang gumastos ng konting pangkape para makapag-bless ka din ng ibang kamanggagawa. Ministry ba yan? Opo. Ministry ang hospitality. Ministry yung magiging generous, lalong-lalo na pag alam mong tumutulong sa gawain ng Panginoon ang isang tao. No? Huwag ka lang tumulong sa hindi marunong magturo ng salita ng Diyos o mali-mali. Di ba? No, di ba? Ingat nga eh. Pero yung tama naman ay tanggapin natin ang bawat isa. Dati po, siguro more than 20 years ago, hindi naman, 15, minsan na iimbitahan ako dito sa Naga mag-preach sa church na to. Naging pastor po ako dito 2015, January. Pero bago noon, naimbitahan po ako mangaral dito. At maya-maya, may mahilig mga mag-imbita. Tuwing darating ako, tingin na siguro masarap akong pakainin, kasi malaking tao ako, Tapos biglang nagsabi yung isa, kami naman. Nagulat ako, parang ako'y naman pwedeng imbitahan, but paano ka mag-isip? Di ba? Kala niya ako'y nagpapakain sa iba. Ako yung pinapakain. No? Gumastos na nga papunta dito, ako pa magpapakain. Hindi mo mag-iisip, no? Bumisita na nga sa atin, may inimbitahan tayong mangaral, tapos siya pa mag-blow out sa atin. Hindi. Kaya pag may bumibisita dito, tayo ko, teritoryo ko to, sagot ko ang lunch mo, minsan bubunot din. Ano naman ang Pinoy, no? Dahil nahihiya tayong bayaran ng iba. Pero minsan nalangin ka na rin na sana siya magbayad, pero kailangan pakita mong bubunot ka din, no? Kasi kulang ka. Naku, sana siya na ang sumagot nito. Pero bubunot ka rin. So dapat pag sila ay bisita natin, kahit mukhang mas mayaman sa atin, sasagutin natin kasi nagbiyahe sila. Hindi lang naman yung perang ginastos yung nagbigay ng oras, naglaan ng oras. Tayo, naghintay lang tayo eh. Naghintay lang tayo. No? So, yung iba, mahilig kasi yung iba sa libre, yung pag-iisip minsan ng, yung isip mahirap, lahat gusto ibigay sa kanya. Hindi naintindihan ng isang prinsipyo ng pagpapala ng Diyos ay magbigay ka din sa iba. Hindi lahat. Porsyento nun, ibigay mo kay Lord, pero meron ka din handa na for generosity. At anong ginagawa niyan? Nagbubukas ng kalooban. Hindi mo binibili. Hindi yan bribery. No? Hindi yan SOP. Malinaw. Yan ay kagandahang loob lamang. Bakit? Pag may kagandahan loob ka kasing tinanim, ay baka sa awa ng Diyos, umani ka rin ng maraming kagandahang loob. Ganun mag-isip dapat tayo. Kasi yun ang paraan ng Panginoon. Kaya yung pagbibigay ng, kung may alam ka, tinutulong natin sa church, tinutulong natin sa ibang tao. Ganun po nangyari. Kaya yung iba nagkakaroon ng maayos na koneksyon. Dahil matulungin lang. Yung iba, wala naman pera, matulungin. No, naalala ko, meron akong tatay ng kakilala ko, pumunta dito. Hilig niyang mag-ikot. Sabi ko, i-drive kita. Gusto niya magbayad. Sabi ko, hindi naman ako Uber driver, hindi ako Grab, no? Kaibigan ko yung anak mo, kaya kung pupunta ka dito, tawagan mo ko. Tapos pinapasyal ko. Pero ang hirap makipagtalo sa pagbayad ng pagkain kasi parating nauuna. No? Nandoon na. Kausap na yung waiter. Tinatakot siguro yung waiter. Pag binigay mo sa kanya, lagot ka sa akin. No? Tinatakot siguro yung waiter. Para siya talaga nag-ano. Tapos nagpapahanap ng lupa. Sabi ko, hanap kita. No? Hanap tayong mababa. Hindi na ako mangungumisyon sa'yo. Ay, hindi, dapat. Hindi, kasi tatay ka ng kaibigan ko eh. Bakit kita kukomisyonan? Alam mo, hanggang ngayon magkaibigan pa kami. You know?
siguro yung ginastos ko sa gasolina, lampas-lampas na yung mga kaloob na pagpapakain sa akin. Tuwing nagkikita kami, sagot niya eh. Sinusundo pa ako sa airport minsan. Sabi mo, pag walang susundo sa'yo, ako susundo. Mas mahirap dun sa mundo, di ba? Sa Manila. Dito, ang dali lang sumundo. No? Doon, mas mahirap sumundo. Sa ilang biyahe pa. Ibig sabihin lang po, minsan yung kagandahang loob, yun ang gusto ni Lord kasi nagbabawian tayo ng kagandahang loob. Di ba? Mas maganda yon. Imbis na nagsasamaan ng loob. No? Imbis na taniman ng hinanakit. Wag na. Nakakasira ng pag-iisip niya. Imbis na masaya ka, nagre-replay yung paulit-ulit. Kaya, dapat natutulog ka na ng mahimbing, nang gigigil ka pa. So, anong pinanggigilan mo? Sinasakal mo yung asawa mo tuloy. Sabi niya, anong ginawa ko? Basta. Magtulungan, lalo na yung mga, at hindi parating pakabig. Kahit konti lang. Hindi naman malaki. No? Hindi bawat galaw kailangan kumita ka. Tumulong ka din sa iba na walang pakabig. Kasi ang binibigyan mo, sino talaga? Ang ating Panginoon. At pag tayo nagbibigay sa ating Panginoon para sa kanyang kalwalatian, ay alam natin na si Lord din ang babawi ng maganda. At kadalasan, mas maganda ang bawi ng Panginoon. No? No. Halimbawa, nagka-bonus ka. Siyempre, wag mo kalimutan ang church. Amen? Mahal kaya itong sound system natin? Mahal to. No? Sabi ng ibang deacon, kailangan ibili ka na uli namin ng hands-free. Mas gusto mo ba yung ganon? Sabi ko, oo, kasi madaling uminom ng tubig, madaling gumalaw-galaw. No, ito minsan, naiipit pa eh. Gusto ko pumunta dito na napipigilan ako. Hindi po mahal, hindi po pala mura itong mga gusto natin. Kaya nga po, quality ang gusto natin. May umupa nga nito po mga arkitekto. Sabi, ang ganda naman ng sounds nyo. No? Wala pa itong LED. Ngayon, gusto ko sabihin, pag makita mo, meron na kaming LED. Ito ibigay po ng 2 pamilya. No? Hindi ko hiningi sa kanila. Sinabi ko lang sa miyembro, itong panalangin natin, may LED. No, dahil may kakayanan sila, sabi nila, sagot namin yan. Hulaan niyo magkano to. $1. Okay? 1,000. 1. Pangkotse yan. No? Parang kotse yan. Di ba? Tingnan mo, lumapit ka dito. Subukan niyo lumapit. Kitang-kita mo. Punta ka sa iba. Wala kang makita ganito kalapit. Wala. Kasi hiwa-hiwala yung mga, anong tawag doon? Yung pixel. Ano? Kikita mo lang pag malayo. So yung binigay nila sa atin ay napakaganda. God is good. Oo. Meron naman iba, matulungin lang talaga sa church. Pag nakitang may batang nagtapon ng balat ng candy, hindi na hinihintay. Sinong tigalinis dito? Hindi na, pinupulot na yan. Tumulong ka na. Sa maliliit na gawa o sa malaking gawa, dapat magtulungan. So, pagsasabuhay, magalak tayo kapag nakikita natin ang ibang mananampalataya na lumalakad sa katotohanan. Lalo na kung sila'y palabati at tumutulong sa mga kapwa manggagawa, katulad ni Gayo. Kasi si Juan natuwa kay Gayo. No? Ipanalangin natin na maging maayos ang lahat sa kanila, gaya ng pag-unlad ng kanilang kaluluwa. No? Ay, ako po'y madaling imbitahan maliban pag Christmas. Bakit po? I-explain ko lang po. Yung kilala ko po ng mga kasing edad ko, iba pastor,
na ang daming pinupuntang Christmas party, may mga sakit na. Nasustroke yung iba sa Christmas season. Kaya buong taon, madali akong imbitahan. Pag Christmas, mahirap po. Kaya pasensya po. No? Ang pinupuntahan ko yung may mga problema na kailangan kausapin ako. Pero kung masaya naman kayo, di ka naman mamamatay, o hindi ka pa namatayan, o ano, okay na tayo. Saka na lang pag namatayan ka na o patay ka na. Hindi, joke lang po. Kasi iniingatan ko din ang sarili ko. No? Alam mo naman, bawat Christmas party may matamis. Di ba? Paano kung yung mga miyembro pa mismo yung gumawa? Pastor, tikman mo to, gawa ko to. Kaya mga hindi pwedeng tanggihan. Kailangan titikman mo. Kung sa isang araw, ilan ang Christmas party ko, lahat tinikman ko, yung dalawang lolo ko may diabetes. Patay na. No? Ano mangyari pag dalawang lolo mo may diabetes, mag-iingat yung apo, baka, kung sabi nga ng doktor, baka manahin mo. Kaya kahit wala akong diabetes, walang bawal sa akin po. Iniisip ko lang, para humaba yung bawalan sa akin, paunti-unti lang. No? Amen ba? Kaya pasensya na po. No? Okay. Kung may gusto kayong bigay sa akin, pwede wag minatamis. Amen? Mas gusto ko pa yung may taba. Kasi wala akong high blood o problema ko low blood. So wala akong problema sa taba. Okay? Kaya pag binigyan mo ako may taba, ayos tayo. Yung matamis, naisip ko parating dalawa kong lolo, yung tatay ko din na sobrang ingat. Sorry, ba't tayo napunta doon? Kasi pag-iimbita, yun. Na kayo na mahilig makisali sa lahat ng Christmas party, mag-ingat din kayo. Hilig yung sumali. Tapos yung iba nasa stress masyado. Kailangan daw lahat may regalo. Hindi. No? Bigay ka na lang ng tagti 20 pesos sa ampaw para hindi ka na mag-isip ng babalutin pa ng Pagaanin mo buhay mo. No? O wag na tayong masanay magbigay ng mamahaling bagay sa bawat isa. Pero mas magbigay tayo, saan tayo nagbibigay ng malaki? Ito, tip ko lang, no? Sabi ni Santiago, yung mga balo at yung walang mga magulang. Ha? Amen? Kasi kulang ang Pasko ng mga yan. Sa anong maganda, may bigay ka. No? Nako, baka sila'y pumunta sa langit ng mas mabilis din. Kasi lahat tayo nagbibigay na ng matamis. Kahit pirahin mo, pwede rin na Merry Christmas, na medyo may kahalagahan. Yung iba, kahit papano, okay naman sila. No? Pangalawa, purihin natin ang mga kapatid na bukas palad sa pagtanggap at pagtulong sa kapwa lingkod ng Panginoon. Kapag may narinig tayong magandang ulat tungkol sa kanila, matuto tayong magalak at ipagdiwang ang kabutihan ginagawa nila. So, purihin ang Panginoon. Ngayon po, may pinapabisita na tayo dito. Si Brother Nick, yung ating pastor, siya'y natanggap na ng CBAP, no? Pasado na po yung ating outreach, GCF San Pablo. Official na under Conservative Baptist Philippines. So, pumupunta tayo doon, tinatanggap niya ako sa kanyang bahay mismo. No? Hindi na ako nag-hotel doon. Doon ako sa guest room niya. Feeling ko, kwarto ko na. Kasi tuwing nandun kami, papaalam kami, pwede bang makitulog? Parati akong, kahit hindi ako yung mga ngaral, makikidaan lang. No? Kasi minsan, pag biyaheng Manila, ayoko pumasok ng Manila kasi alam ko matraffic pa. So tulog na lang muna ako dito. Ganun din yung pagdating nila, tinanggap po natin sila at para maka-fellowship po natin. No? So huwag kang maghintay na ikaw ay katukin sa pintuan.
No, pwede ka naman mag-imbita. Kung hindi sa tahanan mo, kahit sa labas, para lang magkaroon ng fellowship. No? Magandang ministry yan, no? Pag mahilig ka magpakain, magandang ministry yan. Pangatlo, magandang ipaliwanag kung bakit dapat tumulong ang mga mananampalataya sa mga lingkod ni Kristo. Una, may mga naglilingkod sa Panginoon kahit konti lang ang suportan nila. Pangalawa, ang mga tumutulong sa kanila ay nagiging kabahagi rin sa kanilang gawain para kay Kristo. Kumbaga, hindi lang naman dito, pero pati din sa ibang mga sulat, katulad ni Mateo, pag pinagpapala mo yung lingkod ng Panginoon, maging kay Lucas, binanggit ni Lucas to, ay pagpapalain ka din ng ating Diyos. No? Pagpapalain ka din ng ating Diyos. Tandaan mo ha, yung tinatanggap mo, yung sabi ng salita na tanggapin mo. Kasi hindi lahat tinatanggap sa bahay. Sabi sa 2 John, yung mga maling turo, hindi pwedeng tanggapin. Sabi ni Pablo, yung naghahati ng simbahan ay hindi rin tatanggapin. No? So tandaan natin, hindi lahat dapat fini-fellowship natin. Pinipili din po natin yan. No? Praise God. Tamang-tama ay Christmas. Imbitahan niyo po, mag-imbitahan kayo. Ako lang, wag niyo na ako ilagay sa listahan. Pero buong taon pwede ako. Iniiwasan ko lang ang Christmas. Ano? Amen? Okay. Paano kung minsan nagpakita ako? Para tumahimik ka, minsan magpapakita ako. Makulit yung iba eh. May kakulitan. Alangan naman sabihin kong maging salbahi ako. No? Susunod, gagawa nga ako ng life-size picture na lang. No? Padadala ko na lang. Isipin mo, nandyan din ako. Joke lang, hindi ko gagawin yun. Ang ano lang po ay we have to welcome each other. Pero sa church, i-expand natin yung application din. Yung pagtulong sa mga gawain sa church, pwede ka tumulong kung maganda ang ngiti mo, no? At hindi mo nakakalimutan mag-ayos tuwing linggo. Pwede kang usher. Ayan. No? Pagpasok mo, may nakangiti, may magbibigay sa iyo ng bulletin. At sa ibang mga tumutulong sa loob ng service. Pag meron may birthday, pwede kang kasali dyan. Kung gusto mong sumali sa mga tumutugtog at humaharap dito, kailangan maayos ang buhay mo. Opo. Kasi basta may question mark, nasa harapan ka eh. No, pag may nangyari, pinapaupo namin kayo. No? No, wag muna. Huwag kayo magrereklamo. Kikwento pa sa iba. Tinatanggal nila yung ministry ko. Gusto mo ba sabihin ko sa lahat ng tao, bakit? Baka mapahiya ka kung sabihin ko, tumahimik ka na lang. May mga ganun pa kasi. Ano? No, hindi pwede. Hindi porke magaling ka kumanta o tumugtog, kakanta o tutugtog ka. Pag hindi mo pa nabasa ang Biblia, hindi pwede. No, minimum New Testament, pero dapat tapusin mo Old and New. Yan ang standard. Isa lang yan sa standard. Kailangan nasa small group ka. Kasi accountability. No, kailangan may accountability ka, nagsishare ka ng ano nangyayari sa'yo, na pagpipray ka, tapos pinagpipray mo din yung iba. May fellowship ka. Pero welcome, kahit sino, kung masunod mo yung mga pamantayan. No? Tapos may practice. No? Dati may dalawang magaling kumanta at tumugtog sa church namin dati. Nanganghanap ng trabaho. Yun talaga yung alam nilang gawin. So pinakilala ko sa aking kakilalang may-ari ng mga bar, restaurant. Tumugtog sila. Pero sabi nila, grabe ang practice. No? 6 hours nagpa-practice. Dapat pulidong-pulido. Sabi niya, parang feeling ko sa church, hindi talaga tayo disiplinado. Kasi ito, 6 na oras. Paulit-ulit. Nung napakinggan ko naman, ay ang galing nga naman. Ano yung paulit-ulit nila? 70s. Nung panahon na yon. Yung panahon na yon, 90s yon, saka 2000 na i-connect ko. Bakit 70s?
Tinatanong ko, wala bang mas bago dyan? Bakit 70s? Ang sagot sa akin nung boss, 70s ang mataas mag-tip. Yung bago, walang pang-tip yan. Mga binata at dalaga, walang pang-tip yan. Wala pang trabaho yung mga yan. Kaya pag kinanta na ang mga Beatles, yung mga ABBA, tuwang-tuwa yung mga ano. Ay, kung matindi. So, matindi po. Ayan po ang panalangin din po natin na makapag-serve dito. Pero ang pinakamagandang service ay sumali ka sa growth group at magmahalan kayo. Yun ang pinaka-basic. No? Love each other as brothers and sisters in Christ. So, isa pong tula uli. Katotohanan at pagtulong. Lumakad sa katotohanan, ibukas ang tahanan. Sa lumalakad sa katotohanan, dapat natin tulungan. Mga misyonaryo at biyahero, basta doktrina ay di malabo, pakainin at patulugin, ipanalangin ng mataimtim. Magalak, pag nakatulong sa mga lingkod ng Panginoon. Magalak, pag may tumutulong sa may dala ng ngalan ng Panginoon. Maging kasali o kasapi, di ito patungkol sa salapi. Ito ay pagluwalhati. Tandaan mo, para sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Tayong lahat ay tupayo. Salamat, Lord, sa iyong salita na kami maging magaan ang loob, pati ang tahanan, sa mga alam po namin na matitino at maayos na kamanggagawa. Ito'y kabaliktaran ng isang utos mo rin na ayon sa iyong salita na yung maling turo ay huwag namin tanggapin, huwag namin pansinin, huwag namin batiin, ngunit kabaliktaran sa mga totoong manggagawa mo na dapat namin tanggapin sa aming tahanan at kami dapat tumulong. Salamat, Lord. Ngunit ito'y para sa bawat isa din sa amin na maging blessing kami sa bawat isa sapagkat yan ang nais mo sa isang fellowship, sa isang church. Panalangin namin, mas lalo pa namin makilala ang bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Maluwalhati ka nawa sa lahat ng aming ginagawa. Sumainyo nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang pag-empower at fellowship ng Holy Spirit. Lahat magsabi ng Amen. God bless you po.